lagyan po natin ng konteksto na konstitusyonal itong ating double debt na PhilHealth. Alam po ninyo, yung PhilHealth, hindi po ito hinugot lamang sa hangin na may nakapag-isip, gawa tayo ng PhilHealth, gawa tayo ng batas. Ang underlying basis po nito ay ang ating saligang batas. Meron po tayong Article 2, Section 15. Mahaba po yung Article 2 eh. Kasi po yung Article 2 ng ating saligang batas, ito po yung Declaration of State Principles and Policies. Ito pong patungkol sa kalusugan, dito na po ito sa second half, lumalapag na po siya sa Declaration of State Policies. And one of the state policies, ito nga pong polisiya na nakasulat sa Article 2, Section 15. Ang nagsasabi, the state shall protect and promote the right to health. Karapatan na po yun the right to health of the people and, yan po, dito tayo papasok lahat, instill health consciousness among them. Kaya po tayo nag-uusap-usap dahil karapatan po natin yung usapin na dapat protektahan, dapat isulong, dapat pangalagaan ng Estado. Kahit sino pang administrasyon ang isyu ng kalusugan sapagkat karapatan ng bawat Pilipino ang kalusugan. Article 2, Section 15 po iyan. Declaration of among the many, ito po isa sa mga state policy. Lagyan naman po natin, from the Constitution, yun po yung ating umbrella. Meron din po kasi yung RA 10351. Yung pong tinatawag na sin tax law, na amendahan na rin po yan yung sin tax law as amended. Doon po sa sin tax law, para alam din po ninyo, dahil siyempre, nakita po ninyo yung inyong payslip na bawas yung sa PhilHealth. And I'm talking to the direct contributors. Tayo, yung mga nagtatrabaho, meron tayo po yung direct contributors. Yung sa sin tax law, as amended, meron pong provision dyan na 40%, 40% ng mga buwis na nakokolekta mula sa tabako, sa sigarilyo. 40% po yung nagmumula sa tobacco, sigarilyo, tabako, kung ano man, na umuusok. At yung mga matatamis na inumin, soft drinks, yung mga nasa boteng matatamis, gumagamit ng sugar, whether natural or sweetener, yung mga maiinumihong matatamis, 40% po ng buwis na nakokolekta mula dito sa tinatawag na tobacco at sweetened beverages. Dapat po yan ay napupunta at ginagamit sa PhilHealth lamang. Walang ibang pwedeng paggamitan yan. Hindi ho pwede sa flood control. Hindi po pwede. Hindi po pwedeng pakialaman ng mga malilikot na kamay sa ilalim ng Marcos Jr. Administration itong pera ng para sa PhilHealth. Meron pa pong isang batas, yung RA 11223. Naririnig nyo na po yan. Last year pa natin dinidiskurso nung tayo pa ay nagsampa na rin ng kaso dyan sa illegal, invalid, immoral, unconstitutional, unlawful, and criminal 2025 national budget. Hindi ba? Yung RA 11223, ito naman po yung Universal Healthcare Law. So tatlo na po yon. Meron na tayong fundamental basis, yung ating pong Constitution, Article 2, Section 15. Meron po tayong sin tax law, yung RA 10351, at tumungo na po tayo ngayon sa Republic Act 11223 o yung Universal Healthcare Law. Bakit mahalagang pag-usapan po natin itong mga batas na ito? Dahil mamaya ipakikita ko sa iyo kung paano tayo binobotsa ng bangkaroteng Marcos Jr. Administration pagdating sa pera nating lahat. Sinisikap ko po talaga, ayoko naman pong mag-live sa inyo nang salat po tayo sa tamang information dahil yun po ang parte ng ating advokasya. At marami rin po tayong mga hinaharap na bahagi ng ating advokasya sa Hakbang ng Maisog, sa Save the Philippines Coalition, sa ating pong profesyon, sa ating mga personal na obligation.
Yung sa Universal Healthcare Law. Nakasulat po kasi diyan sa batas na yan, 60% ng mga buwis na nakokolekta galing sa alcohol products, mga inumin, lahat ng klaseng inumin na may alcohol, 60% ng nakokolekta dapat ibigay sa PhilHealth. Okay? Pangalawang aspeto, ito mahalaga ito. Yung share po ng PAGCOR. Yung PAGCOR ho kasi, yung regulator ng lahat ng sugalan dito sa Pilipinas, lahat ng casino, lahat ng mga online casino, land-based casino, yung 50% na remittance ng PAGCOR sa national government coming from their annual income, yung income po ng PAGCOR taon-taon, yung 50% po ng riniremit nila sa national government, dapat po iyan, walang ibang patutunguhan kung hindi sa PhilHealth. Pondo natin lahat, whether ikay direct contributor o indirect contributor. Yung pangatlong aspeto, kung PAGCOR 50%, yung PCSO, yung Philippine Charity Sweepstakes Office, 40% po ng kanyang charity fund, pagkatapos na po ng documentary stamp tax, 40%. Dapat po yan walang ibang patutunguhan kundi sa PhilHealth lamang. So pag nakita ninyo kung gaano dapat kalaki yung pera na ibinibigay sa PhilHealth, hindi po lahat ito natutupad. Makita ninyo, yung PAGCOR, bakit 50% ng kanyang riniremit sa national government dapat napupunta sa PhilHealth? Mandated po yan ng RA 11223, yung Universal Healthcare Law. Ganon din po, yung 40% na charity fund ng PCSO, dapat yan diretso sa PhilHealth. Bakit ginawa ng ganon ng batas? Kasi nga ho, babalik tayo doon sa Article 2, Section 15, yung declared state policy na meron yung karapatan po nating lahat. Nabigyan tayo ng Estado ng proteksyon at isulong nila yung ating right to health at yung ating karapatan na maging health conscious tayong lahat. Pati po yung issue ng kalusugan, dapat conscious tayo. Bakit ginawang ganun ng batas? Kasi nga po, ayaw ng batas ng Universal Healthcare Law ng any similar or parallel institution kagaya ng PhilHealth. Isa na nga lang ho, universal nga eh. Universal nga, hindi naman sinabing semi-universal. Universal Healthcare Law. There should only be one. PhilHealth po iyan. Ito pong ganitong reasoning behind the law. Kalaban po nito yung MAIF-IP. Lahat ng mga, lalo na yung indirect contributors. Wala pong rito, walang discrimination. Dito po sa ating pahina, talagang open na usapan. Lalo na po yung mga indirect contributors. No? Pag-uusapan din natin mamaya yung direct contributors. Yung mga sumahod po ngayong araw. Ayaw ho kasi ng batas na nagtatag sa PhilHealth. Yan, yung sourcing ng funds yan, malinaw po dyan. Wala dapat kalaban ang PhilHealth. Isa lang yan. Universal Healthcare Law nga ang tawag. Universal. Lahat tayo. Kasi po may pang-apat na aspeto yan. Meron pong tinatawag na automatic enrollment. Lahat po tayo ay miyembro ng PhilHealth. Lahat po tayo dapat ay nakikinabang sa PhilHealth. Kaya, isang malaking pangbubudol itong linalaman ng 2026 budget na naman ng Marcos Jr. Administration kung saan binuhusan ng malaking pondo yung MAIF-IP. Yung MAIF-IP. Ito po yung medical assistance for indigents and mga nangangailangan po ng tulong. Doon po sa budget ngayong taon, doon po sa NEP, yung budget po ni Bongbong Marcos na sinumite niya sa Kongreso, yung MAIF-IP sa NEP, 24.2 billion lamang. Nung dumaan po ito
sa 2026 BICAM. Yung BICAM po, BICAM pa rin po yan. Huwag ho kayong maniwala na malinis po itong budget ng 2026. From 24.2 billion, President's budget po ito, tinira na naman po ng Bicameral Conference Committee. Ginawa po nilang 49.16 billion. At pagdating dito sa pinirmahan ng kasalukuyang administrasyon, total of 51.6 billion. Mahalagang alam po ninyo, yung may mga pencil, yung gustong mag-notes, meron pong inangat na 113% increase yung MAIF-IP ng 27.4 billion ang inangat. From the original submission ng Office of the President na 24.2 billion, lumobo po ito na dagdagan ng 27.4 billion o 113% increase. Ang lumabas po sa GAA ay 51.6 billion pesos. Ano naman po ang koneksyon nito sa binotsa o double dead na PhilHealth? Para po sa kaalaman ninyo, ayaw po kasi ng batas talaga na merong ibang paglalaga ka ng pondo pagdating sa usapin ng kalusugan. PhilHealth lamang. Yung MAIF-IP, sa dissenting pananalita, parallel po itong tumatakbo, parallel with PhilHealth. Pero sa lingwahe po ng mga durobo at buhaya sa Kongreso, yung mga kababayan natin, alam mo ninyo, pag may sakit ka na, lalo pat mahirap ka, tinatanggal po ng PhilHealth sana yung lubos na gagawing miserable ang buhay natin. Yung may sakit ka na, mahirap ka na, paglilimusin ka pa. Yun lamang po ang layunin ng MAIF-IP. Ito pong MAIF-IP na ito po yung hihingi ka ng guarantee letter sa mga kongresista, sa mga senador, sa mga kung sino-sinong politiko, kung sino-sinong may access sa gobyerno na opisyal. Bakit kinakailangan ka pang humingi ng guarantee letter? Hindi ba't under the RA 11223, lahat tayo ay automatically enrolled, lahat tayo ay automatically members, tayong lahat ng PhilHealth. Ito pong MAIF-IP, soft pork po ito, baboy pa rin ho ito, botsa pa rin ho ito, double dead pa rin ho ito. Kaya lamang, hindi lamang po yung pondo natin ang dino-double dead nila eh. Pati po, tayong mga direct contributors ay binobotsa ng mga kurap at kurakot na politiko. Imaginin ho ninyo, yung 2026 MAIF-IP, meron po silang dinagdag na 27.4 billion. 27.4 billion ang idinagdag po nila sa MAIF-IP. Samantala, ang laki-laki po. Ang laki-laki po ng deficit ng PhilHealth magpahanggang sa ngayon. Yung pangbubudol ng kasalukuyang administrasyon ng Marcos Jr. administration, which by the way, I was told by somebody that they are monitoring all our live, mga kababayan, at inaantay daw po nila na may masabi ako rito na maaari tayong kasuhan ng sedition or inciting to sedition. Alam mo ninyo, yung pananakot ninyo, alam po naming mga Pilipino ang aming karapatan sa ilalim ng saligang batas. Yung pagbubulgar sa kurakot at korupsyon ninyo, hindi po yun inciting to sedition at lalong hindi po yung sedition. Maaring masakit talaga ang katotohanan, pero yun po ang dapat na pambalanse sa isang administrasyon na hitik, siksik, liglig, umaapaw ang kurakot at korupsyon. Meron lang po tayong nais batiin. Maraming salamat kay Lorraine Badi, si Doc Lorraine Badoy, for sharing our live today. Maraming salamat sa iyo, Doc Lorraine. Shout out kay Doc Lorraine Badoy. Maraming salamat sa iyo. At si Pam bumabati rin. Batiin ko raw po muli ang kanyang nanay at bibigyan daw siya ng additional allowance. So, mabuhay po kayo. Thank you, Doc Lorraine, for sharing my live this afternoon.
So, yung PhilHealth Fund po ngayon 2026, ang nakalagay po sa GAA, yung pinirmahan ni BBM, 129.8 billion. Dito na po papasok yung double dead, yung pambubotsa, pati po sa ating mga Pilipino. Ang problema ho ng administrasyong ito, hanggang sa ngayon, negative na po sila eh.